Ang ating ebanghelyo ngayong linggo, ika-14 ng Setyembre, ay hango sa pagbasa ng ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 17. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang ligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating pagninilay sa faith food na ito ay mula kay Father John Morota sa Padre Pio Parish. Maniwala, tumugon. Ang ebanghelyo ay nagsisimula sa pagtukoy sa isang pangyayari sa Lumang Tipan nang ang mga Israelita ay nagdurusa sa ilang dahil sa mga kagat ng makamandag na ahas. Inutusan ng Diyos sa kanyang awa si Moises na gumawa ng tansong ahas at itaas ito sa poste. Ang sinumang tumingin sa tansong ahas ay gagaling. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing prefiguration ng ating kaligtasan, na kung saan si Kristo tulad ng ahas ay itataas sa krus upang pagalingin tayo mula sa lason ng kasalanan at kamatayan. Ang diwa ng ating pagbasa ay mula sa pinakapuso ng ating kaligtasan sa Biblia, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang iisa at bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ang sentro ng mensaheng Kristiyano, ang pagmamahal ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang anak at ang paanyaya para sa atin na maniwala at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng maniwala? Ang paniniwala ay hindi lamang pagkilala sa intelektual na pag-iral ni Kristo. Ito ay isang pagbabagong pananampalataya, isang personal na paikipagtakbo at ugnayan kay Kristo, isang pagsuko ng ating buhay sa kanyang kalooban at isang pagtitiwala sa kanyang gawaing pagtubos sa krus. Ang ibig sabihin ng maniwala kay Kristo ay tanggapin ang kanyang kaloob na kaligtasan, sundin ang kanyang mga turo, at payagan siyang maging Panginoon ng ating buhay. Sa pagninilay natin, tandaan natin na ang paniniwala o pananalig kay Kristo ay hindi isang beses na pangyayari, one time, big time, kundi isang patuloy na paglalakbay. Ito ay proseso ng araw-araw na pagsuko at pagbabago na nagpapahintulot sa liwanag ni Kristo, na patuloy na maliwanagan ang ating puso at gabayan ang ating mga hakbang. Tayo ay inaanyayahan para suriin natin ang ating buhay.
Nahuhumaling ba tayo sa liwanag o kumakapit tayo sa kadiliman ng kasalanan at kawalang paniniwala? Ang pag-ibig ng Diyos ay malayang inialay, ngunit ang pagpili na manalig at sumunod kay Kristo ay dapat nating gawin. Tumugon tayo sa paanyaya na ito nang may pasasalamat, tiwala at buong pusong pangako na mamuhay sa liwanag ng kanyang pagmamahal. Naway ang ating paniniwala ay maging tanglaw ng pag-asa at pagbabago na nagbibigay inspirasyon sa iba na lumalapit sa liwanag at maranasan ang walang hanggang pagmamahal at kaligtasan ng ating Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon ng aking buhay, turuan mo akong mamuhay sa liwanag ng iyong pagmamahal araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating take out for the week: ang paniniwala o pananalig kay Kristo ay hindi isang beses na pangyayari, one time big time, kundi isang patuloy na paglalakbay.